Hindi pinalampas ni Press Officer Undersecretary Claire Castro nitong Lunes ang mga batikos ni Davao Congressman Paolo Pulong Duterte laban sa administrasyon, at tinawag siyang pro-China, kasama ang iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Sa isang press briefing sa gilid ng ika-47 ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, tinanong si Castro tungkol sa pahayag ni Duterte na kumukwestiyon sa pagpapadala ng mga puwersa at kagamitan militar ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, inakusahan daw ni Rep. Duterte si Armed Force of the Philippines Chief of Staff Gen. Romeo Browner na ipinagyayabang umano ang kakayahan ng Typhoon missiles ng US na maabot ang China. Una sa lahat, sinabi na ito ng Pangulo noon, ano pa ba ang asahan natin sa mga Duterte? Pro-China sila, ayon kay Castro. At ano pa ba ang masasabi natin sa mga pahayag ng kongresista? Lalo na't sinabi rin ni Commodore J. Tariela na ang mga ganitong naratibo ay pabor sa China. Kaya balalabanan ng mga anak ni dating Pangulong Duterte ang sinabi mismo ng kanilang ama noon, dagdag pa niya. Tinukoy ni Castro ang naging pahayag noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2020 kung saan inamin nitong siya ay inutil at walang magagawa laban sa mga aktibidad ng China sa South China Sea, na bahagi rin ay inaangkin ng Pilipinas. Kaya ba ang mga anak niya ang lalaban sa kanyang sinabi? Una sa lahat, hindi niya dapat hadlangan ang layunin ng Pangulong Marcos na palakasin ang sandatahang lakas at ipagpatuloy ang Armed Force of the Philippines Modernization Program, sabi ni Castro. Noong linggo naman, sinagot ni Tariela si Rep. Duterte sa umano'y pagpapakalat ng takot tungkol sa mga alyansa sa depensa ng Pilipinas. Ayon sa pahayag ni Duterte sa social media, ganito na ba ngayon ang ideya natin ng depensa? Ipinapakita ang katapatan sa Amerika, kahit malinaw na ang unang masusugatan ay mga Pilipino kapag may ganti ang ibang bansa. Kanino ka ba talaga nagsisilbi? Sa Pilipinas o sa Central Intelligence Agency? Bilang tugon, sinabi ni Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, ECG, para sa usapin ng West Philippine Sea, na si Duterte ay nagpapakalat ng paranoia tungkol sa mahahalagang ugnayang pangdepensa. Ituwid natin ang katotohanan, ang mga alyansang ito ay hindi sugal sa buhay ng mga Pilipino. Ito ay maingat na hakbang upang protektahan ang ating soberanya laban sa mga totoong banta. Ayon kay Tariela sa kanyang post sa social media.